Sun Smarter Life Elite Peso 10. Ito ay isang participating whole life insurance plan. Kung ang VUL ay may investment feature, ang kanyang living benefit, ito ang type of insurance plan na may savings feature, ang kanyang living benefit. Ano ang difference ng investment sa savings? Ang investment ay non-guaranteed, pabago-bago ng value, unsecured, pwedeng kumita, pwedeng malugi. Ang savings, guaranteed, fixed ang value, fixed ang kita. Ang kalaban mo lang dito ay inflation. Since ito din ay participating, pwede siyang makatanggap ng dividends every year, depende sa magiging income ng insurance company. Ito ay limited pay. 10 years ka lang magbabayad, covered ka na hanggang age 100. Makakatanggap ka pa ng regular na cash payouts until age 100. Ito ang details ng proposal. Ang insured ay si baby, 0 age. Ang payor or yung policy owner, o dito sa proposal na ito, initial owner, ay si mother, age 40, non-smoker. Ang premium ay 100,353.33 cents every year for 10 years. Ang face amount ay 500,000. Ito ang basis ng insurance at savings feature ng plan. May dalawang sides ng produktong ito. Una, yung protection side. Pangalawa, yung living benefit side o yung savings feature. Sa protection side, number 1 dyan ang life insurance. Ang covered dyan ay si baby, ang coverage 1 million pesos. Next ay accidental death benefit. Ang coverage 500,000, ang covered ay si baby. Number 3, total disability benefit. Ang purpose ito ay ma-waive ang future premium. Ang covered ay si baby. Kapag na-disable si baby, habang nagbabayad si mother ng premium during the first 10 years, mawi-waive po ang future premiums. Number 4, living benefit rider. Ito ay i-advance ang 60% ng face amount, which 300,000 yan pag na-diagnose si baby ng terminal illness. Kapag may taning na si baby within 12 months. Number 5, waiver of premium upon death or disability of initial owner. Kapag nagkaroon ng death or disability si initial owner or si parent, mawi-waive na po ang future premium payments. Sa living benefit, number 1, endowment cash payout. Ito ay 8% ng face amount kanina, which is yung 500,000. Matatanggap ito at the end of the 6th policy year at every 2 years until age 100 ni baby. Ang 8% ng 500,000 pesos ay 40,000. Aabot yan ng 1.9 million. Ito ay withdrawable once available. Pwede din iwan lang sa account para kumita. Aabot yan ng 192% at age 100 ni baby. Next, dividends. Ito ay additional living benefit pero hindi ito guaranteed. Depende ito sa magiging business performance ng life insurance company. Pwede mo din ito i-withdraw or gamitin pambayad ng future premiums o kaya pambili ng additional riders if applicable. O kaya naman, iwan mo sa account para kumita pa ng interest. According sa kaibigan natin sa Sun Life, nasa 4.5% daw ang naging dividends last year ng 2023. Next ay ang cash values. Ito ang lifeblood ng policy natin. Ito yung kabuuan ng premiums natin upon maturity. Iba-iba ang value nito taon-taon. Habang tumatagal ang policy natin ay lumalaki ito hanggang sa ma-reach niya ang pinakamataas na value niya, which equal sa value upon maturity. In this case, 1 million at age 100 ni baby. Hindi ito withdrawable pero pwede mo siyang i-loan kung kailangan mo. Subject nga lang sa interest rate at kailangan mong bayaran. Mga ways para makuha ang cash values. Number 1, dapat umabot ng age 100 si insured. Number 2, i-loan mo ang cash values. Or number 3, i-terminate mo ang contract.
Pagdating naman sa return of premium o yung pagbalik ng ating mga hinulog, it will take you 17 years para bumalik ang total premiums based sa projection sa proposal na binigay sa atin. Provided, number 1, hindi natin kinukuha ang cash payouts ng endowment every 2 years. Rollover lang ang ginagawa natin. Number 2, 4.2% ang dividendo at hindi natin kinukuha. Hinahayaan lang natin siyang mag-accumulate every year. Number 3, walang policy loans. Ang maximum potential living benefit ng product na ito ay aabot ng 4,400%. That's 44.3 million at age 100. Provided, number 1, walang withdrawals ng endowment cash payouts. Rollover lang siya. Number 2, walang withdrawals ng dividendo. Rollover lang din siya. Number 3, nasa at least 4.2% ang annual dividend rates consistently ng insurance company. Number 4, walang policy loans. Ano ang advantages nito? Sa protection side is the waiver of premium para sa parent. In case of death or disability during paying period within 10 years, wala nang iintindihin. At least sa policy na ito, si baby. Lahat ng mga savings feature niya ay matatanggap niya once available. Although, kailanman hindi naging advantage ang ma-disabled or mamatay si parent. Sa living benefit naman or sa savings feature side, guaranteed ang mga financial benefits regardless ng economic situations. At peace tayo na matatanggap ni baby ang mga benefits no matter what happened. Huwag lang magsasara ang insurance company. Ano naman ang disadvantages nito? Sa protection side, hindi strategic na ang insured ay si baby dahil hindi naman siya ang breadwinner. In case na magkaroon ng death sa parent o initial owner, walang matatanggap na immediate financial assistance si baby. Yan yung time na crucial dahil kailangan ni baby ma-provide ang mga basic needs niya every day hanggang sa maging independent na siya. And 40,000 na endowment cash payouts every 2 years, that's 20,000 per year or 1,600 per month, hindi ko alam kung sapat siya para maibigay ang mga pangangailangan ni baby. Pagdating sa living benefit, sa savings feature side, number 1, matagal ang return of premium. Aabot ng 17 years provided no withdrawals of endowment cash payouts, no withdrawals of dividends. 4.2% consistently ang dividend rates. No policy loans. Number 2, hindi siya ganon ka-competitive sa ibang savings or investment na available sa market today. Number 3, nakalock at fix ang living benefits hanggang sa age 100 ni baby. Nakikita nyo ba ang sarili nyo na aabot kayo ng age 100 or aabot ng age 100 si baby? Number 4, in case of emergency, hindi mo mawi-withdraw ng buo ang total premiums mo. Yan ay mako-convert sa cash values. At ang cash values ay pwede mong, number 1, i-loan. So, kailangan mo din siyang bayaran with interest. Number 2, i-terminate ang policy mo. But do not expect na buo mong makukuha ang hinulog mo. Pagdating naman sa premium, in this case, 100,353 pesos per year sa 1 million life insurance coverage ni baby. That's 10%. Medyo may kamahalan siya mainly because it's a participating whole life plan versus doon sa kaibigan natin na natulungan natin makahanap ng term life insurance na nasa 0.42% lang ng life insurance niya ang premium niya. Sa 1 million na life insurance niya, nasa 4,200 lang per year ang premium niya. But of course, depende yan sa edad. Maire-recommend ko ba ito? Importanteng tanong. Ikaw ba, Sir Ericel, kukunin mo ba ang product na ito? Answer, hindi ko po nakikitang kukunin ko ang product na ito. Dahil, number 1, hindi dapat binibigyan ng life insurance si minor dahil hindi siya ang breadwinner ng pamilya at hindi ako dependent sa kanya. Number 2, namamahalan ako sa premiums niya. Hindi worth it ng funds ko. Number 3, naliliitan ako sa living benefit o yung savings feature niya kahit pa guaranteed siya. Mainly because
Meron kasi akong alam na mga savings and investment vehicles na mas mataas ang binibigay na kita kaysa sa product na ito. Number 4, nakalock ang mga financial benefits until age 100 ni baby. Opportunity-wise, hindi ako agad-agad makakapag-adjust sakaling merong lumabas na magagandang investment opportunity sa market. Overall, hindi siya strategic financially, at least for me. Kanino mo ito maire-recommend? Since magkakaiba naman tayo ng prinsipyo at paniniwala pagdating sa insurance, lalo na ng financial capabilities, I believe merong mga taong gusto pa din ang program na ito. Especially kung, number 1, okay lang sa'yo na bigyan ng life insurance ang anak mo. Number 2, may budget ka at kayang-kaya mo naman ang premiums niya. Number 3, satisfied ka sa living benefit ng products. Number 4, okay lang sa'yo na nakalock yung mga financial benefits hanggang age 100 ni baby at hindi mo nakikitang mag-withdraw within 17 years. Things to consider before buying this product. Number 1, i-check po natin yung illustration number 6 sa proposal. Ito po ang sinasabi. This is a long-term insurance product. Inflation over the years may reduce the ability of the policy's coverage to offset a potential loss in the future. Number 2, since malinaw sa iyo na ito ay life insurance product, kailangan mo nga ba talaga ito? Number 3, anong coverage at magkano ang kailangan mo? Number 4, satisfied ka ba sa nakita mong benefits? Number 5, kaya ba ng budget mo? Kung nakikita mong para sa iyo ang product na ito, i-message niyo po ang kaibigan natin na si Raz Frias ng Sun Life. Please check his FB profile in the comment section below. Sana po nakatulong sa inyo ang product review na ito para sa magiging decisions nyo in the future. Kung may mga questions po kayo about your insurance policies or nagpaplanong kumuha ng life insurance at kailangan nyo ng advice, i-message nyo lang po kami sa ating Facebook account. God bless po and hope to see you soon.